Ito yung consequences ng culture of violence, culture of death, culture of impunity na prinomote ng previous administration. Kaya nga po kailangan papanagutin yung mga nasa likod ng pag-promote ng culture of violence. Tulad ng pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ginamit na naman po sa black propaganda ng mga DDS yung nangyaring kalunos-lunos na shooting incident sa Tacloban City, sa San Jose National High School, Tacloban City kaninang umaga, kung saan mga kababayan nagresulta sa pagkamatay ng tatlong mga estudyante at pagkakasugat ng 7 iba pa, na kung saan yung suspect po, 2 estudyante na ang sabi, biktima daw ng bullying. So ito na naman po yung paninira na pinapakalat ng mga DDS. Dugong Maharlika, page ito po ng mga DDS. Sabi niya diyan, ito na po ang bagong Pilipinas. Sinisiraan niya yung Marcos administration. Sa totoo lang po mga kababayan, ito yung consequences ng culture of violence, culture of death, culture of impunity na prinomote ng previous administration. Kaya nga po kailangan papanagutin yung mga nasa likod ng pag-promote ng culture of violence. Tulad ng pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos at yung crimes against humanity na nagawa ng kanyang tatay. Kasi po, mali yung itinuturo. Kung hindi natin papanagutin itong mga sangkot sa mga karumal-dumal na krimen, tingnan ninyo ang consequences. Ito yung natingala ng ating mga kabataan sa previous administration. Yung parang wala nang halaga yung buhay, parang manok na lang na pinapatay yung mga tao. Imagine yung vice presidente, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, binuli. You see? Pinagbantaan. Yun ang rason kung bakit kailangan talaga mapanagot para mag-send siya ng strong message sa ating mga kabataan na ang ganitong mga maling gawain ay hindi dapat po pinapalampas. Tama po mga kababayan. Kasi pag hindi po, magiging normal na lang po ang kultura ng violensya, the culture of violence and impunity. Kaya wag kami mga DDS, wag din yung isisi itong violensya na nangyayari ngayon sa Marcos administration kasi ito yung produkto ng mga maling gawain na natingala ng ating mga kabataan, mga kababayan. Kasi may kasabihan tayo, di ba? Kung ano daw ang ginagawa ng mga matatanda, kahit na mali sa mata ng bata ay tama. Kaya sa tingin nila, yung gumanti kasi nabully daw, yung gumanti ilagay sa kanilang sariling mga kamay, yung batas ay tama na sa kanila. You see? Kaya kailangan po tundukan natin yung culture of impunity, culture of violence, culture of death, kasi ito yung namana ng ating mga kabataan. Natingala ng ating mga kabataan sa previous administration. Ngayon pa lang nga mga kababayan, may video na naman na kumakalat ngayon ng pambabastos ng Vice Presidente sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O ito yata yung bumisita siya doon, mga kababayan, sa isa sa mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng lindol. Pakinggan ninyo yung sinasabi ni Sara Duterte. Labot o, utsinta. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Ulitin natin. O naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong.
Sundan daw si Digong. Yung kanyang tatay na sangkot sa crimes against humanity, gusto niya na sundan. Gawing modelo ng ating mga kabataan. Imagine that. Pagkatapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw, masamang damo. Yan o. Yabot o, utsinta. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Oh. Pinagkatuwaan niya. Diba? Masamang damuan niya. Masamang damo, matagal mamatay. Sundanan niya ninyo si Digong. At ngayon naman na niya, masamang damo, matagal na mamatay si BBM. Imagine ang ganyang uri ng itinuturo mo sa mga kabataan. Di ba, mga kababayan, disrespect sa presidente. Ano na lang ang mangyayari sa ating mga kabataan nang naggumagawa ng disrespect sa presidente, yung mismong vice-presidente? Kaya importante mga kababayan talaga na mapanagot itong mga nasa likod ng pag-promote ng culture of death, culture of impunity, culture of violence. Kasi pag hindi po iisipin ng ating mga kabataan ng kanilang mga pinagagawa ay tama, at tingnan ninyo, ang nangyari ngayon mga kababayan, pagkatapos isisisi natin sa Marcos administration, tulad nitong post ng isang DDS page. Ayan o. Yeah, tama yung nabasa ko ng isang post mga kababayan. Si Sara Duterte anya ikot ng ikot doon sa mga nalindol. Tapos magpapakain siya ng konting lugaw, sabay bira ng mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun pala, mga kababayan, tama. Sobrang paninira. Abang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sige lang yung po ang trabaho. Ito yung presidente na kanyang sinisiraan na napakasipag. Sige lang po ang trabaho. Good morning. Andito tayo sa isang section ng Metro Cebu Expressway na nasira 2 years ago, noong 2024. At landslide dito, nasira yung daan. At yung empleyado nung planta dito ay kailangan maglakad kahit na umuulan, kahit na ganito mainit, hindi magamit yung daan. So finally, pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tignan at inspeksyonin. It is almost finished. We have about 30%, 30+%. Actually, madadaanan na po today. Mr. Pwede na President. magamit ito. After mo pong Sige. Kasi bagay, it looks like it's usable. Pero hindi pa tapos. Ang gagawin pa, ilalagyan ng slope protection ito para hindi naguguhulit. At yan ang naging problema. Yun, wala na, nabutas na, tanggal na, nawala yung daan. Kaya linipat yung kalsada, palayo doon sa bangin. At yung bangin, nilalagyan ngayon ng slope protection para hindi na maulit yung pagguho. But malaking bagay ito because napakasama nung daan noon na yung ginagawa ng kanilang planta, yung lente na sa telepono. Itong lente dito sa telepono. Yan yung ginagawa nila dito. Dahil sa pagkalubak, itong produkto nila, pag dumadaan dito sa daan na ito, nababasag. Nababasag yung lente na kanilang ginawa. Kaya napakasayang naman. At nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan na mabuti. Kaya inayos natin kaagad. So, good. At may isa pang daan. There's another section na dito papunta rin, ginagamit din nila. That will be finished within a year from now. So, patuloy lang ang ating ginagawa. At dapat 2 lanes lang ito eh. Pero pinaspas natin, kaya ang nangyari na 24/7, nakagawa tayo ng 4 lanes. Kaya kahit na may mangyari dito sa pagguho dito, pag masara ito, meron pa rin tayong 2 lanes. Kaya medyo mas maganda ngayon ang sitwasyon. Okay, sige, thank you. Salamat po. Yun ang ating Pangulo na sinasabi ni Sara Duterte na matagal daw mamatay kasi masamang damo. Pinagtatawanan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang siya nagpapakain ng lugaw, and after na magpakain ng lugaw, maninira sa ating Pangulong Bongbong.
Ganon katindi ang kanyang pag-ugali. Ganon kasama. At iyon din ang namamana, yung masamang ugali in culture of violence and impunity ng ating mga kabataan. Tapos isisisi ninyo mga DDS sa Marcos administration yung violence na nangyari sa Leyte. You see, ito yung natingala sa previous administration ng ating mga kabataan. Kaya kailangan talaga mapanagot si Sara para malaman ng ating mga kabataan that crime does not pay. Pag gumawa ka ng mali, mananagot ka sa batas. Yun ang dapat malaman ng ating mga kabataan. Ito yung Pangulo na walang tigil niyang sinisiraan. Sige lang ang trabaho. Inauguration of the Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini, Bohol. Yan, sige lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Maraming Marcos. salamat sa ating NIA Administrator Eddie Guillen. Bohol 1st District Representative Gisner Yap. Bohol Provincial Governor Erico Aristotle Aumentado. Mabini Municipal Mayor Andre Grace Bernales Lim. Alicia Municipal Mayor Marciano Junjun Ayuban and other local chief executives present today. Sa ating mga benepisyaryong magsasaka, mga kapwa kong lingkod bayan, mga minamahal kong kababayan, maayong buntag sa inyong tanan. Nagpapasalamat po kami sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito sa Bohol. Sa tuwing ako'y bumabalik dito, lagi akong namamangha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya't gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinayan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang magpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay Strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig
para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration. Patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buenavista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali irrigation project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinaw Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, at ang Mangdawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang libu-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na naman ni Administrator Gillian na yung bunot-bunot kailan matapos? Ha? 3 buwan, 4 na buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 na buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, ng luya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima, gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi may isasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po. So yan yung ating Pangulo. Abang si Sara Duterte, ano ang sinasabi? Puro nonsense ang kanyang mga sinasabi. Pangkat, kung naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong. Yabot o, utsinta. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Ganyan kasama yung ugali ni Sara Duterte. Kaya importante talaga po, mapalitan na siya bilang Vice Presidente. Ma-convict. But anyway, hanggang bukas pa mga kababayan pala, as an update para po sa inyo, doon sa sa issue ng impeachment, yung pre-trial conference hindi po natapos kanina. At diretso pa ito bukas. Yan o. Inanunsyo ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Attorney Renato Bantog na hindi matatapos ngayong Lunes, June 22, ang marking of evidence para sa mga natitirang articles of impeachment, particular ng Article 1, omissions of confidential funds, at Article 2, yung unexplained wealth. Ayon kay Bantog, target nilang matapos ang proseso ng pagmamarka ng ebidensya bukas, June 23. At inanunsyo din ng House Prosecution Panel ang plano nilang sequence sa pagpresenta sa articles of impeachment sa trial ni Sara Duterte. Article 4, assassination of threats. Yun ang una. Article 1, sunod, misuse of confidential funds. Article 3, ang sunod, bribery and corruption. In Article 2, yung tungkol sa unexplained wealth. So, mauna yung assassination threats na ginawa ni Sara Duterte laban sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. So, importante mga kababayan na mapanagot si Sara, kung hindi masamang halimbawa siya para sa ating mga kabataan. Kasi pag ganon,
iisipin ng ating mga mamamayang Pilipino at ng mga kabataan, okay lang yung magbanta kahit sa ating Pangulong Bongbong. You see? Kaya tingnan ninyo ang nangyayari sa ating bansa. Pagkatapos, isisisi ninyo sa bagong Pilipinas. Ito na niya yung bagong Pilipinas. Di ba? Produkto po ito, consequences ito ng culture of impunity, culture of violence, culture of death na prinomote ng previous administration at hindi pa napapanagot hanggang ngayon. Tama po, mga kababayan. Ngayon, may statement na rin po pala si Martin Romualdez sa nangyaring shooting incident doon sa Tacloban City. Nagpahayag na rin siya po ng pakikiramay. So sabi diyan sa kanyang statement, mga kababayan, I am deeply saddened and heartbroken by the tragic shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City that claimed the lives of students and left several others injured. Our thoughts and prayers are with the families of the victims, the injured students, their classmates, teachers, and the entire school community as they face this unimaginable tragedy. I have directed my office to coordinate with local authorities and relevant government agencies to determine what assistance can immediately be provided to the affected families. At the same time, I call on law enforcement authorities to conduct a thorough and swift investigation so that all those responsible are held fully accountable under the law. As we mourn, we must also reflect on what more can be done to ensure the safety and well-being of our students. We owe it to our children, our teachers, and every Filipino family to make our schools places where young people can learn without fear. In this difficult time, let us unite as one community in prayer, compassion, and support for the affected, sabi po ng dating speaker. At pinag-utos na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang thorough investigation po dito sa nangyaring insidente na talaga pong nakakapanindig balahibo. Ito yung report. Palace orders investigation into fatal shooting in Tacloban. Kinakalungkot ng Pangulo ang pangyayari. Kahit sino pa man, lalo na ang mga magulang ng mga nabiktima, nakaramdam ng lungkot at takot, sabi po ni Palace Press Officer Claire Castro. Talaga pong nakakalungkot yung mga pangyayari. Anyway, our prayers doon po sa mga pamilya ng namatayan na mga bata sa nangyari pong tragic incident sa Tacloban City.